Padabog kong nilagdaan ang divorce papers at itinapon sa mukha ni Lorenzo ang card na iniwan niya bilang limos hanggang sa maging ito na lamang ang tanging paraan para maisalba ang buhay ng aking ina. Sa paggamit ko ng perang yon, nadiskubre ko ang mga lihim na nagpapatunay na ang lalaking pinalayas ko ay lihim na nagpakasakit para bayaran ang lahat ng utang ng aking pamilya. Ngayong huli na ang lahat, paano ko haharapin ang katotohanang ang taong akala ko ay nanakit sa akin ay siya palang lihim na nagligtas sa aking mundo? Ang huling lagda. Iyon na lamang ang natatanging tunog sa loob ng maliit at malamig na opisina ng abogado, ang marahang kaluskos ng dulo ng ballpen sa makapal na papel. Para kay Adelaida Reyes o Ada, ang tunog na yon ay parang isang martilyo na pumupukpok sa huling pako sa kabaong ng kanyang 7 taong pagsasama nila ni Lorenzo. Tapos na, opisyal na. Nakatitig lamang siya sa kamay ni Lorenzo habang maingat nitong isinasara ang takip ng ballpen, ang mga kamay na yon. Ang mga kamay na dati hinahawakan niya ng mahigpit tuwing sila'y namamasyal. Ang mga kamay na nag-aabot sa kanya ng kape sa umaga. Ang mga kamay na minsay humahaplos sa kanyang buhok hanggang sa siya'y makatulog. Ngayon, ang mga kamay na yon ang siyang formal na kumalas sa kanilang sumpaan sa harap ng Diyos. Hindi niya magawang itaas ang kanyang tingin. Alam niyang kung titingnan niya ang mukha ni Enzo, baka bumigay ang pader na matagal na niyang itinatayo sa paligid ng kanyang puso. Baka makita nito ang mga luhang nagbabadyang tumulo at iyon ang huli sa lahat ng gusto niyang mangyari. Ang pride na lamang ang natitira sa kanya. Hindi niya hahayaang kunin pa yon ni Enzo. Everything is in order, sabi ng abogadong nasa katanghalian na ang edad na may malamig na ngiti sa labi. Inayos nito ang mga papel at isinilid sa isang malaking brown envelope. Para sa abogado, isa lang itong transaksyon, isa lang itong pangkaraniwang araw sa opisina. Para kay Ada, ito ang araw na kinatatakutan niya. Ang araw na tuluyan nang namatay ang pangarap na binuo niya simula pagkabata. Tumayo si Lorenzo. Narinig ni Ada ang paggalaw ng silya nito. Sa wakas ay nag-angat siya ng tingin, ngunit sa sapatos lamang nito. Makintab, mamahalin. Gaya ng dati, laging presentable si Enzo. Isang matagumpay na engineer, isang lalaking tinitingala ng marami. Isang asawang hindi niya kailanman lubusang naabot. Ada. Ang pagtawag nito sa kanyang pangalan ay nagdulot ng kuryente sa kanyang buong katawan. Malamig at walang emosyon ang boses nito, gaya ng boses na naririnig niya sa mga huling taon ng kanilang pagsasama. Ang boses na yon ang gumigising sa kanya sa katotohanang ang lalaking pinakasalan niya ay matagal nang nawala. Pinalitan ng isang estrangherong kasama niya sa iisang bubong. Dahan-dahan siyang tumingin sa mukha nito. Walang mababasa sa mga mata ni Enzo. Blanco. Para itong isang pader na hindi kayang tibagin. Ganoon naman palagi. Sa gitna ng kanilang mga pagtatalo, sa gitna ng kanyang mga pag-iyak at pagsusumamo na kausapin siya, ang tanging isinasagot nito ay katahimikan. May kinuha si Enzo mula sa bulsa ng kanyang coat. Isang maliit at puting card. Isang bank card. Inilahad nito yon sa kanya. Para sa'yo, sabi nito sa mababang boses. Napakurap si Ada. Hindi maintindihan ang nangyayari. Tiningnan niya ang card, pagkatapos ay ang mukha ni Enzo. Ano to? Halos pabulong niyang tanong. Just take it, para masigurado kong magiging maayos ka. At doon, gumuho ang lahat ng pagpipigil ni Ada. Ang mga salitang iyon, para masigurado kong magiging maayos ka, ay parang sampal sa kanyang pagkatao. Isang sampal na nagsasabing hindi niya kayang tumayo sa sarili niyang mga paa. Isang paalala na sa mata ni Enzo, isa siyang obligasyon, isang problema na kailangang solusyonan ng pera. So, ito na pala iyon. Ang kabayaran sa 7 taon niyang pagtitiis. Ang bayad pinsala sa libo-libong gabi
na natulog siyang mag-isa habang si Enzo ay nasa business trip. Ang presyo ng kanyang mga luhang natuyo na lang sa kanyang mga pisngi. Isang pirasong plastik, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Ada. Dahan-dahan niyang inabot ang card. Ang pagdikit ng kanilang mga daliri ay nagpadala ng pamilyar na kislap, isang alaala ng dati, ngunit mabilis din niyong namatay. "Salamat," sabi niya, at sinikap niyang gawing kasing lamig ng boses nito ang sa kanya. "Salamat sa bayayad." Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo ni Enzo, isang kislap ng kung anong emosyon sa mga mata nito, ngunit nawala rin yon kaagad. Tumangulang ito, tumalikod, at nagsimulang maglakad palabas ng opisina. Walang paalam, walang mag-iingat ka, walang huling sulyap, ganoon lang. Parang isinara ang isang libro na hindi na muling bubuksan. Naiwan si Ada na nakatayo roon, hawak-hawak ang card. Ang puso niya'y pinipiga sa sakit at galit. Ang biyahe pa uwi sa bago niyang inuupahang apartment sa Quezon City ay parang isang panaginip. Simple lang ang apartment. Isang maliit na studio unit na malayo sa malaking bahay na dati nilang tinitirhan. Ang amoy ng bagong pintura ay dumadagdag sa pakiramdam na isa siyang dayuhan sa sarili niyang bagong buhay. Pagpasok niya, isinara niya ang pinto at sumandal doon. Ang katahimikan ay nakabibingi. Doon niya lang hinayaang bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Tahimik siyang umiyak. Ang mga balikat ay nanginginig, habang mahigpit na hawak ang malamig na piraso ng plastik sa kanyang kamay. Nang mahimasmasan, tiningnan niyang muli ang card. Walang pangalan. Walang kahit anong pagkakakilanlan. Isang blangkong simbolo ng kanilang blangkong pagtatapos. Lumakad siya patungo sa isang maliit na aparador. Mula sa ilalim kinuha niya ang isang lumang baul na gawa sa kahoy, isang pamana mula sa kanyang lola. Dito niya itinatago ang mga bagay na ayaw na niyang makita pero hindi niya kayang itapon. Mga sulat, mga lumang litrato, mga tiket ng sine mula sa kanilang unang date. Binuksan niya ang baul. Ang amoy ng lumang papel at alaala ay sumalubong sa kanya. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Isang hapon, umuulan ng malakas. Kakasimula pa lang nilang mag-asawa at simple lang ang buhay. Sabay silang nagtimpla ng instant coffee sa kanilang maliit na apartment. Nagtatawanan sila dahil nasunog ang niluluto niyang tinapay. Hinawakan ni Enzo ang kanyang kamay at sinabing, "Kahit sunog pa yan, basta't ikaw ang kasama ko, masarap pa rin." Ang tawa ni Enzo noon, napakatamis, napakatotoo. Kailan ba huling beses niyang narinig iyon? Ipinilig ni Ada ang kanyang ulo. Pilit iwinawaksi ang alaala. Ang Enzo na yon ay matagal nang patay. May halong galit na ibinagsak niya ang card sa loob ng baul, sa ibabaw ng mga kumukupas na alaala. Isinara niya ito ng malakas. Ang tunog ay umaling-aungaw sa katahimikan ng apartment. Tinitigan niya ang baul. Ang card ay nasa loob na, kasama ng nakaraan. Doon ito mananatili. Hindi niya ito kailangan. Hindi niya kailangan ang pera ni Lorenzo para mabuhay. Kakayanin niya. Patutunayan niya sa sarili niya at sa buong mundo na kaya niyang tumayo mag-isa. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. "Mabubuhay akong hindi kailangan ang kahit isang sentimo mula sa iyo, Lorenzo." Bulong niya sa hangin. Ang bawat salita ay puno ng determinasyon at sakit. Iyan ang panunumpa ko. 6 na buwan. Iyon ang haba ng panahon na lumipas mula ng huling araw na nakita ni Adelaida ang anino ni Lorenzo. 6 na buwan ng pilit na pagbangon ng pagbuo ng isang bagong routine sa kanyang maliit na mundo. Ang bawat araw ay may sinusunod na ritmo. Ang tunog ng alarm clock sa 5:00 ng umaga, ang mabilis na pag-aasikaso sa sarili, ang pakikipagsiksikan sa jeep papuntang opisina, at ang 8 oras na pagharap sa computer
bilang isang accounting clerk sa isang maliit na kumpanya. Ang sahod ay sapat lang. Sapat para sa upa, sa kuryente at tubig, sa pagkain, at sa kaunting tulong na ipinapadala niya sa kanyang ina. Ang mga papel na dati kinatatakutan niya, ang mga bill ng kuryente, tubig, at internet, ay naging mga aninong papel sa ibabaw ng kanyang maliit na lamesa. Sa bawat sahod, isa-isa niyang nilalabanan ang mga aninong yon. Tinatapatan ng perang pinagpaguran niya. Isang maliit na tagumpay sa bawat nababayarang resibo. At sa bawat pagkakataong nararamdaman niya ang pagod at ang hirap, pilit niyang iwinawaksi ang alaala ng isang blankong card na nakatago sa ilalim ng kanyang mga lumang damit sa loob ng isang baul na amoy nakaraan. Hinding-hindi niya iyon gagalawin. Ang pagtanggi sa card na yon ang naging simbolo ng kanyang kalayaan, ang kanyang paninindigan. Ang bawat butil ng pawis niya ay mas may halaga kaysa sa kahit anong halaga na nakatago sa pirasong plastik na yon. Anak, sigurado ka bang ayaw mong kumain dito sa bahay mamayang gabi? Tanong ni Aling Teresita, ang kanyang ina, sa kabilang linya ng telepono, linggo ng umaga, at ito ang kanilang lingguhang ritual, ang mahabang tawagan para ikuwento ang mga nangyari sa buong linggo. Ngumiti si Ada habang inaayos ang mga bagong labang damit. Ang boses ng kanyang ina ang nagsisilbing liwanag sa kanyang magulong buhay. Okay lang po, Nay. Marami pa po akong gagawin dito sa apartment. Tsaka para hindi na rin po kayo mapagod magluto. Ano ka ba namang bata ka? Alam mo namang hindi ako napapagod basta't para sa'yo. May sandaling katahimikan bago muling nagsalita si Aling Teresita. Mas mahina ang boses. Namimiss ko lang yung dati. Yung kumakain tayong tatlo. Naalala mo ba? Paborito ni Enzo yung sinigang na luto ko. Natigilan si Ada. Ang simpleng pagbanggit sa pangalan ni Enzo ay parang isang maliit na tinik na tumusok sa kanyang dibdib. Pilit siyang ngumiti, kahit na hindi yun nakikita ng kanyang ina. Naku, Nay, matagal na po iyon. Iba na po ngayon. Alam ko, anak. Alam ko. Nag-aalala lang ako sa'yo. Baka masyado mong pinapagod ang sarili mo. Hindi po, Nay. Masaya po ako sa trabaho ko. Kailangan ko lang po talagang magsipag. Pagsisinungaling niya. Ang totoo, gabi-gabi siyang umuuwing pagod. Ang katawan at isip ay manhid na. Upang ibahin ang usapan, kinuha ni Ada ang isang maliit na photo album na lagi niyang dala. Nay, tinitingnan ko po ulit yung mga picture natin nung bata ako. Ang payat-payat ko pala noon. Narinig niya ang mahinang pagtawa ng kanyang ina. Oo naman, at ang itim-itim mo pa, laging babad sa araw. Nagpatuloy ang kanilang masayang kwentuhan. Tiningnan nila ang mga litrato ng kanyang graduation ng unang Pasko sa dati nilang bahay. Ngunit nang dumating siya sa isang pahina, ang mga daliri niya'y biglang bumigat. Isang litrato mula sa kasal nila ni Enzo. Nakangiti silang pareho, ang mga matay nangungusap ng mga pangarap at pangako. Mabilis niyang nilipat ang pahina, ang puso niya'y biglang kumirot. Anak, nandyan ka pa ba? Tanong ni Aling Teresita. Oo po. Nay, medyo naputol lang po yata yung linya. Muli niyang pagsisinungaling. Pagkatapos ng tawag, naiwan si Ada na nakatitig sa kawalan. Mahal na mahal niya ang kanyang ina, ngunit bawat pag-uusap nila ay isang paalala ng buhay na nawala sa kanya. Ang pag-iwas sa mga tanong, ang pag-iwas sa mga alaala, ito ay naging parte na ng kanyang bagong buhay. Kinabukasan, sa opisina, tila mas mabigat ang trabaho. Naghahabol sila ng deadline. Tanghali na nang makatanggap siya ng email mula sa kanilang manager. Isang notice para sa mandatory overtime sa susunod na 2 linggo. Napabuntong hininga si Ada. Pagod na siya, pero anong magagawa niya? Kailangan niya ng dagdag na bayad. Pinilit niyang ngumiti sa kanyang katabing si Beth na halatang dismayado rin. Okay lang yan, Beth. Isipin mo na lang,
Dagdag budget para sa Pasko. Hey, oo nga ete. Pero yung katawan ko, parang ayaw nang sumunod. Sagot ni Beth. Ganoon din ang nararamdaman ni Aida. Ngunit hindi niya iyon ipinahalata. Kailangan niyang maging matatag. Kinagabihan, habang pauwi, halos hindi na siya makatayo sa puno ng jeep. Nakasabit siya malapit sa pinto. Mahigpit ang kapit. Sa gitna ng ingay ng trapiko at usapan ng mga pasahero, napadako ang tingin niya sa labas ng bintana. Sa isang waiting shed, nakita niya ang isang mag-asawang nasa mid-40s na. Inaalalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Pinapayungan ito kahit bahagya lang ang ambon. Nagtatawanan sila sa isang bagay na tila sila lang ang nakakaintindi. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa puso ni Ada. Ganoon sila dati ni Enzo. Simpleng kasiyahan, simpleng pag-aalaga. Napakagatlabi siya at mabilis na nag-iwas ng tingin. Bawal. Bawal siyang magpaapekto sa mga ganitong tanawin. Pinili niya ang buhay na ito. Kailangan niyang panindigan. Pagod siyang nakarating sa kanyang apartment. Humiga siya sa kama nang hindi man lang nagbibihis. Ang bigat ng buong araw ay tila dumagan sa kanyang dibdib at ang imahe ng masayang mag-asawa ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Hindi ito pagsisisi. Iyon ang pilit niyang sinasabi sa sarili. Ito ay panghihinayang. Panghihinayang sa mga pangarap na hindi natupad, sa mga pangakong napako. Bumangon siya mula sa pagkakahiga. Ang katawan ay tila may sariling bigat. Pinilit niyang maligo at maghanda ng kahit anong makakain. Isang cup ng instant noodles at isang pirasong tinapay. Habang kumakain ng mag-isa sa harap ng maliit na lamesa, hindi niya maiwasang isipin ang malaking hapagkainan sa dati nilang bahay. Madalas itong bakante dahil madalas wala si Enzo. Ngunit kahit ganoon, may pag-asa pa siyang nararamdaman noon. Pag-asang baka sa susunod na gabi o sa susunod ay sabay na silang kakain. Ngayon, wala na kahit ang pag-asang yon. Tanging ang nakabibinging katahimikan na lamang ang kanyang kasama. Ang mga sumunod na araw sa opisina ay naging isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga numero, Excel sheets, at walang katapusang pag-audit. Ang overtime ay unti-unting umuubos sa kanyang lakas. Ang tanging nagpapatatag sa kanya ay ang mga maikling tawag mula sa kanyang ina tuwing gabi na nagpapaalala sa kanya kung para kanino siya nagsisikap. Mag-iingat ka palagi dyan, anak ha. Huwag masyadong magpapagod. Laging paalala ni Aling Teresita. Opo, Nay, kayo rin po. Inumin niyo po lagi ang gamot ninyo sa alta presyon. Sagot naman niya. Isang hapon, sa kalagitnaan ng abalang-abala niyang pagtatrabaho, naramdaman niyang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bag. Hindi niya sana ito papansinin. Iniisip na baka isa lang itong promo text. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na silipin ito. Isang hindi rehistradong numero ang tumatawag. Kumunot ang kanyang noo. Sino naman kaya ito? Dahil sa abala, hinayaan niya lang itong mag-ring hanggang sa tumigil. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas, tumawag itong muli. Sa pagkakataong ito, may kakaibang kaba siyang naramdaman. Dala ng kung anong pilit, kinuha niya ang cellphone at sinagot ito habang ang isang kamay ay patuloy na nagtatype sa keyboard. Hello? Sabi niya. Ang boses ay bahagyang iritado dahil sa abala. May narinig siyang mga tunog sa kabilang linya, mga boses na nag-uusap, mga yabag ng paa na nagmamadali. Mga tunog na pamilyar sa isang lugar na ayaw niyang puntahan, isang ospital. Hello, Ma'am Adelaida Reyes po ba ito? Tanong ng isang boses ng babae. Tila nagmamadali at may bahid ng pag-aalala. Biglang nanayo ang mga balahibo ni Ada. Itinigil niya ang kanyang pagtatype. Yes, speaking. Sino po sila? Ma'am, tumatawag po ako mula sa St. Luke's Medical Center. Nurse po ako dito sa emergency room. Ang puso ni Ada ay biglang kumabog ng napakabilis na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang kaninang pagod
ay biglang napalitan ng matinding takot. Bakit po? May problema po ba? Nanginginig niyang tanong. Ang boses sa kabilang linya ay huminga ng malalim bago nagsalita. Ang bawat salita ay parang isang mabagal na patak ng lason na pumapatay sa kanyang pandinig. Ma'am Adelaida Reyes, ang nanay niyo po, si Teresita Reyes, isinugod po namin dito sa ospital. Ang mga salita ng nurse ay parang isang malakas na agos na tumangay sa lahat ng natitirang lakas sa katawan ni Ada. Isinugod po namin dito sa ospital. Bago pa man siya makapagpaalam ng maayos sa kanyang manager, ang mga paa ni Ada ay may sarili ng isip. Mabilis niyang kinuha ang kanyang bag. Ang mga kamay ay nanginginig na halos hindi maisara ang zipper. Ang mga mukha ng kanyang mga kaopisina ay lumabo sa kanyang paningin. Ang tanging malinaw ay ang daan palabas. Ada, anong nangyari? Narinig niyang tanong ni Beth. Ngunit ang boses nito ay parang nanggagaling sa malayo. Ang nanay ko. Kailangan kong umalis. Iyon lang ang naisagot niya bago tuluyang tumakbo. Ang biyahe sa taxi ay isang impyerno nang walang katapusang paghihintay. Bawat segundong humihinto sila sa traffic ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang pasensya. Ang isip niya'y ligaw. Puno ng mga paano kung hindi na niya naabutan? Paano kung huli na ang lahat? Ang huli nilang pag-uusap. Ang bilin niya tungkol sa gamot sa alta presyon. Sinunod kaya yon ng kanyang ina. Pagdating sa ospital, halos iitsa niya ang bayad sa driver bago kumaripas ng takbo papasok. Ang amoy ng antiseptic ay sumalubong sa kanya. Isang amoy na laging nagpapaalala ng takot at kawalan ng pag-asa. Miss, saan ang emergency room? Halos hingal niyang tanong sa guard. Itinuro nito ang daan at muli siyang tumakbo. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Ang bawat paghinga niya ay kinakapos. Ang mahabang pasilyo ng ospital ay tila isang walang katapusang lagusan at sa dulo nito ay ang kasagutan sa isang tanong na natatakot siyang malaman. Nakita niya ang malaking karatula. Emergency. Huminto siya. Hinahabol ang kanyang hininga. Bago pumasok, lumapit siya sa nurse's station. Ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Ako po si Adelaida Reyes. Anak po ako ni Teresita Reyes. Dinala daw po siya rito. Isang doktor na nasa mga 40 na ang edad. May salamin at bakas ng pagod sa muka. Ang lumapit sa kanya. Miss Reyes, I'm Dr. Alcaraz. Please come with me. Sinundan niya ang doktor sa isang maliit na consultation room. Ang puting pader ay tila lalong nagpalamig sa buong silid. Pinaupo siya ng doktor. Ang bawat galaw nito ay kalmado at propesyonal na lalong nagpatindi sa kaba ni Ada. Miss Reyes, panimula ng doktor. Ang mga mata ay seryoso. Your mother was brought in due to a severe heart attack, a massive one. Ang mga salita ay tumama kay Ada na parang isang malaking martilyo. Ano po? Pero umiinom naman po siya ng gamot niya. Maingat naman po siya. Unfortunately, her condition is more serious than what her maintenance meds can handle. We ran some tests. She has what we call severe coronary artery disease. 3 sa mga major arteries niya ay halos barado na. We were able to stabilize her for now, but she's in a very critical condition. Hindi maintindihan ni Ada ang lahat ng terminong medikal. Ang tanging naintindihan niya ay ang salitang critical. Ano po ang kailangan nating gawin, Doc? May gamot po ba? Kahit ano po, Doc. Gagawin ko. Huminga ng malalim ang doktor bago ibigay ang hatol. She needs an emergency coronary artery bypass surgery as soon as possible. Bawat oras na lumilipas ay delikado para sa kanya. Sige po. Gawin niyo po. Gawin niyo po ang lahat. Halos magmakaawang sabi ni Ada. Tumango ang doktor. We are preparing everything, but we need your consent. And we need to discuss the financial aspect. Kumuha ito ng isang folder
at inilatag sa harap niya. The estimated cost for the entire procedure, including post-op care, would be around 800,000 pesos. 800,000 piso. Ang numero ay umalingaw-ngaw sa isip ni Ada. Para itong isang banyagang salita na hindi niya kayang iproseso. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila biglang naubos. Tiningnan niya ang doktor. Umaasang nagkamali lang siya ng dinig. Ngunit ang seryosong mukha nito ay nagsasabing totoo ang lahat. 800,000? That's a conservative estimate, Miss Reyes. Pwede pa itong tumaas depende sa magiging response ng nanay mo sa operasyon. Napatayo si Ada, ang mga tuhod ay tila naging gulaman. Lumabas siya ng silid na parang wala sa sarili. Umupo siya sa isang malamig na upuang metal sa labas ng emergency room. Ang ingay ng ospital ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang ipon niya sa bangko, wala pa yatang 50,000. Ang sahod niya, kulang pa sa pang-araw-araw. 800,000. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking halaga? Nag-scroll siya sa kanyang contacts. Ang mga kamay niya'y nanginginig. Tinawagan niya ang kanyang tita, kapatid ng kanyang ama. Nagring ito ng ilang beses bago sinagot. Hello, tita. Simula niya, pilit pinipigilan ang paghikbi. Oh, Ada, napatawag ka? Ikinuwento niya ang nangyari. Sa bawat salita, lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Tita, baka po may mahihiram ako sa inyo? Kahit magkano lang po, para lang po sa paunang bayad sa ospital. Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Naku, Ada, iha, alam mo namang kaka-opera lang din ng tito mo. Lubog din kami sa utang ngayon. Pasensya na talaga, iha. Sige po, tita. Naiintindihan ko po. Salamat po. Pinatay niya ang tawag bago pa tuluyang bumuhos ang kanyang luha. Sumubok siyang muli. Isang malapit na kaibigan, isang dating katrabaho, isang pinsan. Ang mga sagot ay pare-pareho. Pasensya na, Ada. Wala rin akong extra ngayon. Sana makahanap ka ng tulong. Sa bawat pagtanggi, pakiramdam niya'y paunti-unting dinudurog ang kanyang puso. Ang mundo ay biglang naging napakaliit at napakalamig. Wala siyang ibang malapitan. Mag-isa lang siya. Mag-isang mag-isa. Sumuko siya sa pagtawag. Ibinalibag niya ang ulo sa malamig na pader. At doon, sa gitna ng abalang pasilyo ng ospital, humagulgol siya nang walang tunog. Ang kanyang pag-iyak ay tahimik, ngunit puno ng sakit at desperasyon. Pakiramdam niya'y nalulunod siya at walang kahit sinong gustong mag-abot ng kamay. Nang maubos na ang kanyang luha, pinilit niyang tumayo. Dahan-dahan siyang lumapit sa salamin ng pinto ng ER. Mula doon, natanaw niya ang kanyang ina. Nakahiga ito sa isang kama, napapalibutan ng mga kumukurap na monitor at mga tubo. Ang dating masayahing mukha nito ay maputla. Ang babaeng naging sandalan niya buong buhay niya ay ngayon mukhang napakahina, napakalit. Ang pagmamahal niya sa ina at ang takot na mawala ito ay naghalo sa loob niya. Lumikha ng isang bagong uri ng sakit. Tinitigan niya ang bawat aparato na nakakabit dito. Bawat isa sa mga yon ay may katumbas na presyo. Bawat pagtibok ng puso sa monitor ay may halaga. Ang buhay ng kanyang ina ay may presyo. Isang presyong hindi niya kayang bayaran. At sa pinakamadilim na sandaling iyon ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang imahe ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Isang lumang baul na gawa sa kahoy. Sa loob nito, sa ilalim ng mga lumang alaala, isang blankong card, ang panunumpa niya, ang pride niya, ang galit niya kay Lorenzo. Ang lahat ng yon ay biglang naglaho. Sa harap ng posibleng pagkawala ng kanyang ina, ang lahat ng yon ay naging walang kwenta. Anong halaga ng pride kung ang kapalit nito ay ang buhay ng pinakamamahal niyang tao?
Isang bagong determinasyon ang biglang bumuhay sa kanyang nanlalambot na katawan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Huminga siya ng malalim. Tumayo siya ng tuwid. Sa isang iglap, alam na niya ang kailangan niyang gawin. Walang pag-aalinlangan. Walang pagsisisi. Tumalikod siya mula sa salamin at nagsimulang maglakad nang mabilis palabas ng ospital. Ang bawat hakbang niya ay may bigat, ngunit meron ding layunin. Habang binabagtas niya ang daan palabas, isang pabulong na panalangin ang kumawala sa kanyang mga labi. Para sa Diyos, para sa kanyang ina, at para sa kanyang sarili. Patawarin mo ako, Inay. Patawarin mo ang orgulyo ko. Ang biyahe pabalik sa kanyang apartment ay isang malabong ulap ng sindak at determinasyon. Bawat ilaw trapiko ay isang kaaway, bawat sasakyan sa daan ay isang hadlang. Ang tanging tumatakbo sa isip ni Ada ay ang mukha ng kanyang ina na napapalibutan ng mga tubo at ang imahe ng isang card na simbolo ng kanyang kinasusuklamang kahinaan. Ngayon, ang card na yon ang kanyang tanging pag-asa. Nanginginig ang mga kamay niya habang ipinapasok ang susi sa pinto. Pagbukas nito, hindi niya pinansin ang kalat o ang katahimikan. Diretso ang kanyang tungo sa aparador, kung saan nakatago ang baul. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, parang may nakadagan sa kanyang mga balikat. Ang bigat ng kanyang pride na unti-unti niyang nilulunok. Lumuhod siya sa harap ng baul. Sandali siyang natigilan. Ang kamay ay nakaamba sa takip nito. Ito na yon. Ang pagbukas niya rito ay ang formal na pagsira sa panunumpa na binitiwan niya 6 na buwan na ang nakalipas. Ngunit nang muling pumasok sa isip niya ang kalagayan ng kanyang ina, nawala ang lahat ng pag-aalinlangan. Dinala ng kanyang mga daliri ang takip pataas. Ang amoy ng lumang papel at mga tuyong bulaklak ay muling sumalubong sa kanya. At doon, sa ibabaw ng mga litrato at sulat, nakahimlay ang puting card. Walang bahid, walang pangalan. Simple, ngunit sa mga sandaling iyon, ito ang pinakamabigat na bagay sa buong mundo. Kinuha niya ito. Ang lamig ng plastik ay gumapang sa kanyang balat. Mabilis siyang tumayo, isinukbit ang kanyang bag, at lumabas muli ng apartment. Ang card ay mahigpit na hawak sa kanyang palad. May isang 24-hour ATM booth ilang kanto lang mula sa kanyang tinutuluyan. Gabi na, kaya't walang ibang tao. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong ng aircon at ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Lumapit siya sa makina. Huminga siya ng malalim bago ipinasok ang card. Ang kamay niya'y nanginginig na halos hindi niya maitapat sa siwang. Nang sa wakas ay pumasok ito, hiningi ng makina ang PIN. Napahinto si Ada. Hindi niya alam ang PIN. Hindi ito sinabi ni Enzo. Anong numero ang ilalagay niya? Sinubukan niya ang kanilang anniversary. Invalid PIN. Sinubukan niya ang birthday niya. Invalid PIN. Isa na lang ang natitirang subok bago ma-block ang card. Napapikit siya sa frustration. Ano ba ang iniisip ni Enzo? Anong numerong mahalaga sa kanya? Bigla, isang alaala ang pumasok sa isip niya. Ang birthday ni Enzo. Ang petsang madalas nitong makalimutan dahil sa sobrang abala sa trabaho, ang petsang lagi niyang ipinapaalala rito. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, iyon ang sinubukan niya. PIN accepted. Para siyang nabunutan ng tinik. Nagmamadali niyang pinindot ang balance inquiry. Naghintay siya habang nagpoproseso ang makina. Ilang segundo lang iyon, ngunit para kay Ada, iyon na yata ang pinakamatagal na ilang segundo sa buong buhay niya. At pagkatapos, lumabas ang numero sa screen. Natigilan si Ada. Napakurap siya ng ilang beses. Iniisip na baka namamalikmata lang siya. Lumapit pa siya sa screen. Halos idikit ang kanyang mukha rito. Pero hindi nagbago ang mga numero. Paulit-ulit niyang binasa. Ang mga zero ay tila nagsasayaw sa harap ng kanyang mga mata. Ang halaga ay hindi lang sapat para sa operasyon ng kanyang ina. Ito ay higit pa.
Malayong malayo pa sa kanyang inaasahan. Isang halagang hindi niya kailanman hinawakan sa buong buhay niya. Saan galing ang lahat ng ito? Nanginginig ang daliri niyang pinindot ang option na print mini statement. Umugong ang makina at isang maliit na resibo ang lumabas. Kinuha niya ito. Ang mga matay hindi makapaniwala sa binabasa. Nakita niya ang huling 10 transaksyon. Ang lahat ay deposit. Bawat isa ay may pare-parehong petsa. Bawat buwan, tuwing araw ng sahod ni Enzo. At ang mga halaga, malalaki. Ginawa niya ang mabilis na kalkulasyon sa kanyang isip. Kung ganito kalaki ang idineposito niya sa loob lang ng 10 buwan, gaano na katagal niya itong ginagawa? Ngunit hindi iyon ang pinakanagpatigil sa kanyang mundo. Sa tabi ng bawat transaksyon, mayroong espasyo para sa maikling deskripsyon o tala. At doon, nakasulat ang mga salitang tila tumagos sa kanyang puso at dumurog sa pader na matagal na niyang itinatayo. Deposit, deposit. Mag-iingat ka palagi, deposit. Sana masaya ka, deposit. Huwag magpapagutom, paulit-ulit. Iba't ibang mensahe, ngunit iisa ang ibig sabihin. Ang bawat transaksyon ay hindi lang simpleng paglilipat ng pera. Ang bawat isa ay isang mensahe, isang liham na hindi niya kailanman nabasa. Bumagsak ang mga balikat ni Ada. Lumabas siya ng ATM booth na parang isang zombie. Ang maliit na resibo ay nanginginig sa kanyang kamay. Umupo siya sa isang bangkong semento sa gilid ng daan, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Tinitigan niya ang resibo, binabasa ang mga salita ng paulit-ulit. Mag-iingat ka palagi. Sana masaya ka. Ang mga salitang ito, ang hinintay niyang marinig mula kay Enzo sa loob ng maraming taon. Ang mga salitang hindi nito kayang sabihin ng harapan. Ngunit narito, nakasulat sa isang pirasong papel, isang patunay na kahit sa kanilang paghihiwalay, hindi siya nawala sa isip nito. Biglang bumalik sa alaala niya ang isa sa mga huuli nilang pag-aaway, ilang buwan bago ang hiwalayan. Hindi mo na ba ako mahal, Enzo? Umiiyak niyang tanong noon. Hindi mo man lang ako kinakausap para akong hangin dito sa bahay. Nakatayo lang ito, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa bintana. Ang sagot nito ay ang dati, katahimikan. Magsalita ka naman, sigaw niya. Sabihin mong pagod ka na, sabihin mong may iba na. Kahit ano, wag lang niyang nakabibingi mong katahimikan. Hindi pa rin ito umimik. At sa gabing iyon, sumuko na siya. Inakala niyang ang katahimikan nito ay pagwawalang bahala. Inakala niyang manhid ito. Ngayon, habang nakatingin sa resibo, ibang kahulugan ang nabubuo sa kanyang isip. Ang mga gabing ginagabi ito ng uwi. Ang mga business trip na hindi maipaliwanag. Ang pagod sa mga mata nito na inakala niyang dahil sa ambisyon. Paano kung lahat ng iyon ay para rito? Para sa pondong ito na hindi niya alam. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata at isa-isang pumatak sa papel. Ang pride na naging sandata niya sa loob ng 6 na buwan ay gumuho, nadurog, at naging abo. Pinalitan ito ng isang damdaming mas masakit pa sa galit. Ang bigat ng pag-aakalang alam niya ang lahat, gayong wala pala siyang alam. Hinawakan niya ng mahigpit ang papel. Ang puso niya'y puno ng isang tanong na sumisigaw, isang tanong na naghahanap ng kasagutan sa gitna ng malamig na gabi. Kung ganito ka pa rin pala sa akin. Bakit, Enzo? Bakit tayo naghiwalay? Matagumpay ang operasyon. Ang mga salitang iyon mula kay Dr. Orr. Alcaraz ay parang musikang naghilom sa lahat ng sugat sa puso ni Adelaida. Nang payagan siyang silipin ang kanyang ina sa recovery room, isang malalim na kapayapaan ang bumalot sa kanya. Payapa ang mukha ni Aling Teresita habang natutulog. Ang dibdib ay marahang tumataas baba, kasabay ng regular na tunog mula sa heart monitor. Buhay siya. Ligtas siya. Sa mga sumunod na araw,
Ang ospital ang naging mundo ni Ada. Sa umaga, papasok siya sa trabaho para tapusin ang mga kailangan. At sa hapon hanggang gabi, binabantayan niya ang kanyang ina. Ang lahat ng bayarin, mula sa mga gamot, sa professional fee ng mga doktor, hanggang sa bayad sa kwarto, ay binayaran niya gamit ang card. Bawat pag-swipe sa credit card terminal ng cashier ay isang halo ng pasasalamat at kirot. Habang nakaupo sa tabi ng kama ng kanyang ina, pinagmamasdan niya itong unti-unting lumalakas. Hinahawakan niya ang kamay nito at sa bawat paggising nito, isang matamis na ngiti ang isinasalubong niya. Salamat sa Diyos, anak, at nalagpasan natin to. Mahinang sabi ni Aling Teresita, isang hapon. Siyempre naman po, Nay. Malakas ka po eh. Nakangiting sagot ni Ada. Ngunit sa likod ng nanangiting iyon, may isang tanong na bumabagabag sa kanya. Saan nanggaling ang perang ito? Paano niya maipapaliwanag sa kanyang ina ang biglaang yaman na sumagip sa kanila? Ang pasasalamat niya kay Enzo ay totoo. Utang niya rito ang buhay ng kanyang ina. Ngunit ang pasasalamat na iyon ay may kasamang bigat. Isang nakalilitong pakiramdam ng pagkakautang na hindi niya maintindihan. Ang mga mensahe sa resibo, sana masaya ka, mag-iingat ka palagi, ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isip na sumasalungat sa imahe ng malamig at tahimik na lalaking humiwalay sa kanya. Hindi niya nakaya, hindi niya nakayang manatili sa dilim. Kailangan niya ng mga sagot. Ang katahimikan ay mas nakakabaliw pa kaysa sa isang masakit na katotohanan. Kinabukasan, pagkatapos matiyak na may mag-aalaga sa kanyang ina, nagpasya si Ada. Nagsuot siya ng pinakamatinong damit na mayroon siya, huminga ng malalim, at sumakay ng bus patungong Ortigas. Ang gusali kung saan naroon ang opisina ni Lorenzo ay matayog at gawa sa salamin, isang monumento ng tagumpay na tila nang iinsulto sa simpleng buhay ni Ada. Bawat hakbang niya papasok sa grand lobby ay parang may humihila sa kanyang mga paa. Ang mga tao sa paligid niya ay abala, nakasuot ng mga mamahaling damit. Ang kanilang mga mukha'y seryoso. Ito ang mundo ni Enzo, isang mundong hindi na niya kinabibilangan. Nang sabihin niya ang pangalan ni Lorenzo Velasco sa receptionist, tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Do you have an appointment, ma'am? Wala. Pero sabihin mo na lang si Adelaida Reyes. It's personal. Pilit niyang sabi. May tinawagan ang receptionist. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabihan siyang umakyat sa 34th floor. Ang pagsakay sa elevator ay parang pag-akyat sa isang entablado, kung saan siya ang gaganap sa isang papel na hindi niya kabisado. Ang opisina ni Enzo ay nasa dulo ng pasilyo. May malaking pinto na gawa sa kahoy. Simple lang ang nakasulat, Lorenzo Velasco, Chief Civil Engineer. Kumatok siya ng 3 beses. Ang bawat katok ay mas mahina kaysa sa nauna. Come in. Ang boses nito. Ang parehong boses na nagbigay sa kanya ng card. Pinihit niya ang doorknob at pumasok. Malaki ang opisina ni Enzo. Minimalist ang disenyo, malinis, at halos walang personal na gamit. Maliban sa isang maliit na picture frame na nakatalikod sa pinto. Mula sa malaking bintanang salamin sa likod ng kanyang mesa, tanaw ang buong syudad. Nakaupo ito, nakatingin sa mga papeles sa kanyang lamesa. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Ang mga mata nila'y muling nagtagpo pagkatapos ng 6 na buwan. Walang gulat sa mukha nito. Tila inaasahan na nito ang kanyang pagdating. Ada, sabi nito, hindi tanong kundi isang pagkilala. Maupo ka. Umupo si Ada sa silyang nasa harap ng mesa. Ang laki ng lamesa ang nagsisilbing harang sa pagitan nila. Isang pisikal na representasyon ng kanilang distansya. Kumusta na ang nanay mo? Tanong nito. Ang boses ay kalmado at kontrolado. Maayos na siya. Salamat sa Diyos. Nautal niyang sagot. Iyon ang simula. Iyon ang dahilan kung bakit siya naroon. Enzo? Ako'y naparito para magpasalamat. Tumangulang ito,
Ang mga mata'y bumalik sa mga papeles. Wala yon? Hindi. Malaking bagay yon. Utang ko sa'yo ang buhay niya. Ang pera? Huwag mo nang isipin yon. Putol nito sa kanya. Responsibilidad ko yon. Ang salitang iyon. Responsibilidad. Tila isang kutsilyong itinarak sa puso ni Ada. Hindi awa, hindi pagmamahal, hindi pag-aalala. Isang responsibilidad, isang obligasyon na kailangan lang tuparin. Ang lahat ng pag-asang nagsimulang mabuo sa kanyang puso nang makita niya ang mga mensahe sa resibo ay biglang naglaho, na parang isang bulang naglaho sa hangin. Responsibilidad? Ulit niya. Hindi maitago ang pait sa kanyang boses. Pagkatapos ng lahat, yun pa rin ang tingin mo sa akin, sa amin ng nanay ko? Isang responsibilidad? Sa wakas ay binitawan nito ang ballpen at tiningnan siya ng diretso. Ada, anong gusto mong marinig? Ang totoo, halos pasigaw niyang sabi. Yung mga notes sa bawat deposit. Sana masaya ka. Anong ibig sabihin noon, Enzo? Bakit mo ginagawa to kung para sa'yo, isa lang akong responsibilidad? Nag-iwas ito ng tingin. Tumingin ito sa bintana, sa malawak na syudad sa labas. Ang pader na laging nakapalibot dito ay muling tumaas. Ada, tapos na tayo. Ginawa ko lang ang dapat gawin. Iyon lang yon. Ang lamig ng kanyang mga salita ay tumagos hanggang sa kaluluwa ni Ada. Ang lalaking kaharap niya ngayon ay ang parehong estrangherong kasama niya sa mga huling taon ng kanilang pagsasama. Isang lalaking hindi kayang abutin, hindi kayang basahin. Napatayo si Ada. Ang pagkabigo ay mas matindi pa kaysa sa galit. Mas masakit pa pala ang umasa at pagkatapos ay mabigo kaysa sa walang inasahan. Salamat na lang ulit, sabi niya. Ang boses ay basag. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang tumalikod, dala ang bigat ng isang misteryong lalo pang lumalim at isang pusong muling nasugatan. Habang papalapit siya sa pinto, handa nang iwan ang malamig na opisinang yon at ang lalaking puno ng lihim, isang boses ang pumigil sa kanya. Hindi ito ang boses ni Enzo. Ito ay boses ng isang babae. Matinis, malamig, at puno ng panghuhusga. Anong ginagawa mo dito, Ada? Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa may pintuan, nakadarating lang, si Katrina Velasco, ang nakababatang kapatid ni Enzo. Ang kanyang mga braso ay magkasalikop sa dibdib, at ang mga mata nito ay parang mga punyal na nakatutok sa kanya. Ang paglitaw ni Katrina ay parang isang biglaang pagbuhos ng malamig na tubig sa nag-aalab ng damdamin ni Ada. Kung ang pakikipag-usap kay Enzo ay parang pagharap sa isang blangkong pader, ang pagharap naman kay Katrina ay parang pagtayo sa harap ng isang nagngangalit na apoy. Hindi kailanman naging maganda ang pakikitungo sa kanya ng kapatid ni Enzo. Mula pa noong una, ramdam na ni Ada ang hindi nito pagkagusto sa kanya. Para kay Katrina, si Ada ay hindi sapat para sa kanyang Kuya Enzo, ang perpektong kapatid, ang henyong engineer, ang sandigan ng kanilang pamilya. At ngayon, sa mga mata ni Katrina, ang pagbabalik ni Ada ay isang kasalanan. Kat, mahinahong sabi ni Enzo mula sa likuran ni Ada, ngunit tila hindi ito narinig ng kapatid. Ang tingin ni Katrina ay nakapako kay Ada, isang tingin na puno ng paghamak. Akala ko ba tapos na kayo? Akala ko ba malinaw na ang lahat? O baka naman, nangangamoy pera ka na naman kaya ka nagpakita? Ang bawat salita ay parang lason na tumatagos sa balat ni Ada. Ang hiya at sakit ay naghalo sa kanyang dibdib. Nasa teritoryo siya ng mga Velasco at ipinaparamdam iyon ni Katrina sa kanya. Hindi yan totoo. Mahinang sagot ni Ada. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Naparito ako para magpasalamat. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa mga labi ni Katrina. Lumakad ito palapit. Ang tunog ng takong ng mamahalin nitong sapatos
ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Magpasalamat? Wow, Ada. Ang galing! 6 na buwan kang nawala. Ni anino mo hindi nagpakita. Tapos ngayon, bigla kang lilitaw para magpasalamat? Sabihin mo sa akin, magkano ang kailangan mo ngayon? Katrina, tama na. Muling saway ni Enzo. Sa pagkakataong ito'y may diin na sa kanyang boses. Tumayo ito mula sa kanyang silya, ngunit hindi nagpaawat si Katrina. Humarap ito sa kapatid. Ano kuya? Pinagtatanggol mo na naman siya? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa'yo? Hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka lang niya ulit. Bumalik ang tingin ni Katrina kay Ada. Ang mga matay nag-aapoy sa galit. Alam mo ba kung anong pinagdaanan ng kuya ko dahil sa'yo? Alam mo ba kung gaano siya nagtrabaho para lang sa wala? Araw at gabi, wala siyang pahinga. Minsan, dito na siya natutulog sa opisina. Nakita ko siya, Ada. Nakita ko siyang natutulog sa mesa niya. Yakap-yakap ang isang malamig na tasa ng kape dahil sa sobrang pagod. Isang imahe ang biglang nabuo sa isip ni Ada. Si Enzo, mag-isa sa dilim ng opisina, baluktot sa kanyang silya, pagod at walang kasama. Ang kirot na naramdaman niya ay hindi dahil sa akusasyon ni Katrina, kundi dahil sa katotohanang baka may punto ito. Naging abala siya sa sarili niyang sakit at pagdaramdam na hindi niya napansin ang pagod at sakripisyo ng asawa. Wala kang alam sa hirap na dinanas niya. Patuloy ni Katrina, ang boses ay nanginginig na sa tindi ng emosyon. Habang ikaw, anong ginawa mo? Nagreklamo ka lang ng nagreklamo. Wala kang oras sa akin, Enzo. Hindi mo na ako mahal. Puro ka sarili mo. Hindi mo man lang nakita na dinudurog niya ang sarili niya para ibigay sa'yo ang buhay na gusto mo. Hindi yan totoo. Sigaw ni Ada. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi pera ang gusto ko. Ang gusto ko lang. Ang gusto ko lang ay siya. Talaga? Hamon ni Katrina. Kung ganon, nasaan ka noong mga panahong kailangan ka niya? Nasaan ka noong kailangan niya ng karamay? Oo nga pala. Naging abala ka sa pag-iisip kung paano ka aalis, kung paano mo siya iiwan. Ang bawat salita ni Katrina ay isang sampal. Sinusumbatan siya nito sa lahat ng mga pagkukulang na matagal na niyang ibinabaon sa kanyang isipan. Ang mga pagkakataong mas pinili niyang manahimik kaysa umunawa. Ang mga gabing mas pinili niyang umiyak mag-isa kaysa kumatok sa pinto ng study room ni Enzo para tanungin kung kumusta na ito. Ang katotohanan ay masakit. Sa kagustuhan niyang ipaglaban ang sarili niyang nararamdaman, naging bulag siya sa nararamdaman ng iba. Tumigil ka na, Katrina. Malakas na sabi ni Enzo. Lumapit ito at hinawakan ng kapatid sa braso. Umuwi ka na. Hindi kuya. Kailangan niyang marinig to. Kailangan niyang malaman na hindi siya pwedeng basta-basta na lang bumalik dito at umarte na parang walang nangyari. Tumingin si Ada kay Enzo, naghahanap ng kahit anong senyales, kahit anong salita na magsasabing hindi totoo ang mga sinasabi ni Katrina. Ngunit ang nakita lang niya ay isang mukhang pagod at isang pares ng matang nag-iiwas ng tingin. At sa sandaling iyon, alam na ni Ada ang sagot. Wala na siyang lakas para makipagtalo. Wala na siyang karapatan. Ang bigat ng katotohanan. Kahit na kalahati lang nito, ang alam niya ay sapat na para durugin ang natitira niyang pag-asa. Dahan-dahan siyang tumalikod. Hindi na niya kailangan ng permiso para umalis. Bawat hakbang papalayo ay isang pag-amin sa kanyang pagkatalo. Nang nasa may pinto na siya, narinig niya ang huling salita ni Katrina. Isang salitang binitiwan na parang isang sumpa, malamig at tiyak. Huwag mong isipin na dahil sa pera niya, may karapatan ka pa sa kanya. Matagal ka nang tapos sa buhay ng kuya ko. Hindi na lumingon si Ada. Tuloy-tuloy siyang lumabas ng opisina, tinahak ang mahabang pasilyo, pumasok sa elevator,
at lumabas sa lobby. Hindi niya namalayan ang mga taong nakakasalubong niya. Ang tanging nararamdaman niya ay ang kahihiyan na bumabalot sa kanyang buong pagkatao at ang sakit ng isang katotohanang unti-unti niyang natutuklasan na baka sa kwento ng kanilang paghihiwalay, hindi lang si Enzo ang nagkulang. Ang mga salita ni Katrina ay parang multo na sumunod kay Ada hanggang sa kanyang pag-uwi. Matagal ka nang tapos sa buhay ng kuya ko. Ang bawat letra ay isang pako na lalong nagbaon sa kanya sa kahihiyan. Pagod siyang dumating sa ospital, ngunit pinilit niyang magsuot ng isang pekeng ng ngiti para sa kanyang ina. Ayaw niyang maging dahilan pa ng pag-aalala nito. Kinabukasan, habang tinutulungan niya ang kanyang ina sa mga papeles para sa SSS at PhilHealth benefits nito, napansin nilang may kulang na dokumento. Naku anak, nasa lumang bahay yata natin yung SSE1 foreman ko, sabi ni Aling Teresita. Nasa loob siguro ng aparador ko dati, sa ilalim ng mga damit. Ang lumang bahay nila, sa Caloocan, naibenta na ito 1 taon na ang nakalipas para matustusan ang pagpapagamot ni Aling Teresita sa dati nitong karamdaman. Mabuti na lang at naging mabait ang bagong may-ari at pinayagan silang mag-iwan ng ilang gamit sa bodega. Nababalikan na lang nila kapag may oras. Ngayon na ang oras na yon. Ang pagbabalik sa bahay na yon ay isang paglalakbay sa nakaraan. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay sumalubong kay Ada. Ang bawat sulok ay may dalang alaala. Ang kusina, kung saan tinuruan siya ng kanyang ina na magluto. Ang sala, kung saan sila naglalaro ng kanyang ama. Ang maliit na hardin, kung saan niya unang nakita si Enzo na seryosong nakikipag-usap sa kanyang mga magulang para hingin ang kamay niya. Pumasok siya sa bodega sa likod bahay. Naroon pa ang ilang kahon at isang lumang aparador. Naghahanap siya, ngunit hindi niya makita ang folder ng mga dokumento. Tinawagan niya ang kanyang ina. Nay, wala po dito sa aparador ninyo. Saan niyo pa po kaya nailagay? Baka naman nailagay ng tatay mo sa lumang baul niya. Sagot ni Aling Teresita. May pag-aalinlangan sa boses. Alam mo naman yon. Lahat ng importante para sa kanya. Doon niya tinatago. Ang lumang baul na bakal ng kanyang ama. Matagal na niyang hindi yon nakikita. Nasa pinakasulok ito ng bodega. Natatakpan ng isang maruming kumot. Malaki ito at mabigat. At ang kandado nito'y kinakalawang na. Naalala niya ang kanyang ama. Isang simpleng security guard, ngunit sa kanyang mga mata, ito ang pinakamalakas at pinakamabait na tao sa mundo. Lagi itong nakangiti. Laging may dalang pasalubong kahit gaano kaliit. At laging nagsasabing, ang pamilya ang pinakamahalagang yaman. Naghahanap si Ada ng martilyo para sirain ang kandado. Pagkatapos ng ilang malalakas na pukpok, bumigay ito. Huminga siya ng malalim bago dahan-dahang itinaas ang mabigat na takip. Ang nasa loob ay mga alaala ng kanyang ama, ang kanyang mga medalya mula sa serbisyo, mga lumang litrato nila, ang kanyang Biblia. Napangiti si Ada. Ito ang amang kilala niya. Isang taong marangal at simple. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang brown folder na nakatago. Mukha itong luma at ang mga gilid ay halos natutuklap na. Kinuha niya ito, iniisip na baka naroroon ang SSS form ng kanyang ina. Pagbukas niya, hindi mga government forms ang nakita niya. Ang mga nasa loob ay mga papel na may mga logo ng iba't ibang lending company at mga kasino, mga promissory note, mga kasulatan ng utang. Nakapangalan sa kanyang ama, si Roberto Reyes. Kumunot ang noo ni Ada. Isa-isa niyang tiningnan ang mga dokumento. Habang binabasa niya, unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Ang mga halaga. Nakakalula. 10,000, 20,000, 50,000 hanggang sa umabot sa daan-daang libo. Pinagsama-sama, ang utang ay aabot sa mahigit 2 milyon. Ang hangin
ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Hindi maaari. Ang kanyang ama, ang mabait at responsableng si Roberto Reyes, may utang sa sugal na ganito kalaki. Ito ba ang dahilan kung bakit bigla itong inatake sa puso 5 taon na ang nakalipas? Dahil ba sa bigat ng mga lihim na ito? Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang imahe ng kanyang perpektong ama ay unti-unting nagkakalamat sa kanyang isipan. Ngunit hindi pa yon ang katapusan. Sa likod ng mga kasulatan ng utang, may isa pang tumpok ng papel, maingat na nakaipit. Mga resibo, mga bank deposit slip, mga katibayan ng bayad. Binasa niya ang una, isang resibo ng bayad, 50,000 piso. Tiningnan niya kung kanino nakapangalan ang nagbayad. Ang mga letra ay tila lumabo sa harap ng kanyang nangingilid na mga luha. Payor. Lorenzo A. Velasco. Napaatras si Ada. Binitiwan niya ang papel na parang napaso. Hindi. Baka nagkakamali lang siya ng basa. Dinampot niya itong muli. Ang puso niya ay dumadagundong na parang tambol. Binasa niya ulit. Lorenzo A. Velasco. Walang duda. Isa-isa niyang tiningnan ang lahat ng resibo. Pare-pareho. Ang pangalan ni Enzo ay nakasulat sa bawat isa. Ang mga petsa. Nagsimula ito 5 taon na ang nakalipas, ilang linggo lang pagkamatay ng kanyang ama. At nagpatuloy ito, buwan-buwan, taon-taon. Biglang nag-ugnay-ugnay ang lahat sa kanyang isipan na parang isang masakit na kidlat. Ang mga petsa sa resibo, tumutugma sa mga biglaang business trip ni Enzo sa probinsya. Ang mga malalaking halaga, tumutugma sa mga panahong sinasabi ni Enzo na kailangan niyang mag-overtime para sa isang importanteng proyekto. Ang mga gabing umuuwi itong pagod na halos hindi na makapagsalita. Ang paglayo nito sa kanya, hindi iyon dahil sa ambisyon, hindi dahil sa pagkawala ng pagmamahal. Ginagawa niya iyon para bayaran ang utang ng kanyang ama. Ang kanyang ama na namatay nang hindi man lang sinasabi sa kanila ang problemang ito. Kinuha ni Enzo ang responsibilidad. Binalikat niya ang isang problemang hindi naman kanya. Ginawa niya yon ng tahimik. Ginawa niya yon ng mag-isa. Ang mga salita ni Katrina ay bumalik sa kanya na parang isang malakas na sampal. Alam mo ba kung anong pinagdaanan ng kuya ko? Dinudurog niya ang sarili niya para ibigay sa iyo ang buhay na gusto mo. Ang mga salita ni Enzo sa opisina, responsibilidad ko yon. Hindi responsibilidad bilang asawa. Ito ay isang responsibilidad na kinuha niya para protektahan si Ada. Para protektahan ang alaala ng ama nito. Para hindi masira ang imahe ng isang mabuting ama sa mga mata ng kanyang nag-iisang anak na babae. Pinili niyang maging kontrabida sa kanilang kwento para manatiling bayani ang tatay ni Ada. Ang bigat ng katotohanan ito ay napakatindi, napakabigat, na tila dinudurog ang kanyang mga buto. Ang lahat ng galit na inipon niya sa loob ng maraming taon, ang lahat ng pride na ipinaglaban niya, ang lahat ng luhang iniyak niya dahil sa pag-aakalang binaliwala siya. Lahat ng iyon ay nakabase sa isang malaking kasinungalingan. Isang kasinungalingan na siya mismo ang gumawa. Nabitawan niya ang lahat ng papel. Kumalat ang mga ito sa sahig na parang mga puting dahon sa taglaga. Bawat isa ay isang testamento sa pag-ibig at sakripisyo na hindi niya nakita. Napaluhod si Eda sa gitna ng mga nagkalat na ebidensya ng kanyang pagkabulag. Ang kanyang mga binti ay hindi na kayang suportahan ang bigat ng kanyang pagsisisi. Humagulgol siya. Isang iyak na hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa hiya, sa panghihinayang, at sa isang katotohanang napakasakit tanggapin. Tiningnan niya ang pangalan ni Enzo sa isang resibo. Ang pangalan ng lalaking isinumpa niya, ang lalaking tinalikuran niya, ang lalaking nagligtas sa kanya at sa kanyang pamilya sa paraang hindi niya kailanman nalaman. Lahat. Bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. Ang boses ay basag na basag. Lahat ng ito, para sa akin. Ang sahig ng bodega ay nanatiling malamig sa ilalim ng mga nanginginig na tuhod ni Ada. Ang mga piraso ng papel na nagkalat sa paligid niya ay hindi lang mga dokumento.
Sila ang mga piraso ng kanyang nawasak na katotohanan. Gaano katagal siyang nanatili roon, nakaluhod sa gitna ng mga multo ng nakaraan, hindi niya alam. Ang tanging alam niya ay ang bigat sa kanyang dibdib, isang bigat na mas masahol pa sa galit at lungkot, ang bigat ng pagsisisi. Pinilit niyang tumayo, ang mga binti ay nanghihina. Isa-isa niyang pinulot ang mga papel, ang bawat isa'y parang nag-aapoy sa kanyang mga daliri. Inayos niya ang mga ito at maingat na isinilid pabalik sa folder. Kailangan niyang makausap si Enzo. Ngayon na. Hindi na ito makapaghihintay. Habang nagmamaneho pabalik sa Maynila, ang isip niya'y isang malaking kaguluhan. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang mga daliri nanginginig, habang hinahanap ang numero ni Enzo. Kailangan niyang marinig ang boses nito. Kailangan niyang humingi ng tawad. Nagring ang telepono. 1, 2, 3, 4. Walang sumasagot. Sinubukan niyang muli. Ganoon pa rin. Isang mahaba. Walang katapusang tunog ng pagring na sinusundan ng nakabibinging katahimikan. Para itong isang malupit na biro ng tadhana. Ngayong handa na siyang makinig. Si Enzo naman ang hindi maabot. Sagutin mo, Enzo. Please. Sagutin mo. Bulong niya sa sarili. Ang mga luha ay muling nagbabadyang tumulo. Sinubukan niya ng sinubukan hanggang sa ang biyahe niya ay matapos at nakabalik na siya sa kanyang apartment. Bawat hindi nasasagot na tawag ay isang dagdag na patalim sa kanyang puso. Nasaan siya? Bakit hindi niya sinasagot? Isang ideya ang pumasok sa isip niya. Baka nasa bahay lang nila ito. Ang dati nilang bahay, ang bahay na iniwan niya, ang bahay na puno ng mga alaala. At ngayon, puno ng mga kasagutan. Hindi na siya nag-isip pa. Ang desperasyon ay mas malakas kaysa sa pride. Kailangan niyang pumunta doon. Kailangan niyang subukan. Nagpara siya ng taxi. Habang papalapit sila sa pamilyar na subdivision, nagsimulang umambon. Ang maliliit na patak ng ulan sa salamin ng taxi ay parang mga luhang dumadaloy para sa kanya. Pagdating sa harap ng bahay, nanatili siyang nakaupo sa loob ng taxi. Ang lahat ay pareho pa rin. Ang hardin na inalagaan niya, ang puting gate, ang ilaw sa beranda na laging nakabukas. Ngunit ngayon, ang bahay na ito ay tila isang banyagang lugar. Nagbayad siya at bumaba. Dahan-dahan siyang lumapit sa gate, ang puso niya'y kumakabog sa bawat hakbang. Magdo-doorbell na sana siya nang bumukas ang pinto. Ngunit hindi si Enzo ang lumabas. Si Katrina. Ang pagkagulat sa mukha ni Katrina ay mabilis na napalitan ng galit. Isang galit na mas matindi pa kaysa sa nakita niya sa opisina. Ikaw na naman? Sabi ni Katrina. Ang boses ay puno ng kamandag. Hindi ka pa ba nakontento? Hanggang dito ba naman? Susundan mo ang kuya ko? Anong akala mo sa sarili mo? Walang salitang lumabas sa bibig ni Ada. Paano niya sisimulan? Paano niya ipapaliwanag ang natuklasan niya kung ang taong nasa harap niya ay nakatingin sa kanya na parang siya ang pinakamasamang tao sa mundo? Wala si kuya. At kahit na nandito siya, wala kang karapatang pumunta rito. Sigaw ni Katrina. Ang boses ay sapat na para marinig ng mga kapitbahay. Ano pa bang kailangan mo? Hindi pa ba sapat yung perang nakuha mo? Sabihin mo sa akin, Ada. Kailan ka ba titigil sa pagsira sa buhay niya? Ang mga akusasyon ay tumatama kay Ada, ngunit hindi na siya nasasaktan. Dahil sa isang parte ng kanyang isip, sumasang-ayon siya. Sinira niya ang buhay ni Enzo. Sinira niya ito sa kanyang pagkabulag. Katrina, please, kailangan ko lang siyang makausap. Pakiusap ni Ada. Ang boses ay halos pabulong na. Para ano? Para humingi ulit? Para magreklamo ulit? Lumapit si Katrina. Ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa kanya. Hindi mo alam ang pinagdaanan namin. Hindi mo alam ang mga sakripisyo niya. Alam mo ba kung gaano kadalas siyang hindi kumakain para lang makabayad sa
mga utang ng pamilya mo. Ang mga salitang yon, mga utang ng pamilya mo, napatitig si Ada kay Katrina. Alam niya, may alam si Katrina. Hindi man nito alam ang buong detalye. Alam nitong may binabayarang malaki si Enzo para sa pamilya Reyes. At ang katotohanan yon na nanggaling mismo sa bibig ni Katrina ang tuluyang nagpatahimik kay Ada. Tama si Katrina sa lahat ng ibinibintang nito. Wala siyang karapatang magsalita. Wala siyang karapatang magpaliwanag. Ang tanging magagawa niya ay tanggapin ang bawat salitang ibinabato sa kanya bilang parusa sa kanyang mga pagkukulang. Nagsimulang bumuhos ang ulan, ngunit hindi sila gumalaw. Ang tubig ulan ay humahalo sa mga luhang hindi na napigilan ni Ada. Basang-basa na siya, ngunit hindi niya alintana ang lamig. Nakita ni Katrina ang pagkatalo sa mga mata ni Ada. Nakita nito ang pagsuko. At sa huling pagkakataon, binitiwan nito ang mga salitang tuluyang dumurog sa kanya. Umalis ka na. Huwag ka nang babalik. Kung may natitira ka pang kahihiyan, layuan mo na ang kuya ko. Yun na lang ang tanging kabutihang magagawa mo para sa kanya. Tumalikod si Katrina at pumasok sa loob ng bahay. Ang malakas na pagsara ng pinto ay isang hudyat na tapos na ang lahat. Naiwan si Ada sa labas, mag-isa sa ilalim ng malakas na ulan. Ang lamig ay tumatagos na sa kanyang mga buto, ngunit wala itong panama sa lamig na nararamdaman niya sa loob. Naglakad siya palayo, walang tiyak na direksyon. Ang bawat hakbang ay mabigat. Pakiramdam niya ay pinagtutulungan siya ng langit at lupa. Ang buong mundo ay sumisigaw na isa siyang pagkakamali. Wala na siyang pag-asa. Sa gitna ng kanyang paglalakad, habang basang sisiw at nanginginig sa ginaw, narinig niya ang pagring ng kanyang cellphone. Umaasa siyang si Enzo yon. Isang himala. Kinuha niya ito mula sa kanyang bag. Ang screen ay nababasa ng ulan. Hindi pamilyar ang numero, ngunit may nakasulat sa ilalim nito, Velasco Engineering Corp., ang opisina ni Enzo. Mabilis niyang sinagot, ang puso niya ay biglang bumilis sa pag-asang baka ito na yon. Hello, Enzo? Ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi kay Enzo. Boses ito ng isang lalaking hindi niya kilala, puno ng pag-aalala at pagmamadali. Hello, Mrs. Velasco. May aksidente pong nangyari sa construction site sa probinsya. Napahinto si Ada sa gitna ng kalsada. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa kanyang mukha. Si Mr. Lorenzo Velasco po, nasa kritikal na kondisyon. Ang bawat salita mula sa kabilang linya ay parang isang malakas na kidlat na tumama sa mismong sentro ng pagkatao ni Ada. Aksidente. Kritikal na kondisyon. Ang cellphone ay dumulas mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang tunog ng pagbagsak nito sa basang semento ay halos hindi niya narinig. Ang ingay ng buhos ng ulan, ang mga busina ng sasakyan, ang mga ilaw ng syudad, lahat ay biglang naglaho. Ang tanging natira ay isang nakabibinging katahimikan sa loob ng kanyang isip, isang vacuum kung saan ang mga salitang kritikal na kondisyon ay paulit-ulit na umuulit, na parang isang sirang plaka. Ilang segundo siyang nanatiling nakatayo roon, hindi gumagalaw, habang ang ulan ay walang awang bumabasa sa kanya. Ngunit pagkatapos ng paunang pagkabigla, isang bagong damdamin ang pumalit, isang nag-aalab na pangangailangan, isang desperadong pagnanasang kumilos. Hindi pa huli ang lahat. Hindi pwede. Pinulot niya ang cellphone, hindi na alintana kung gumagana pa ba ito, at tumakbo. Kumaripas siya ng takbo pabalik sa kanyang apartment. Ang puso niya ay dumadagundong sa takot at pag-asa. Pagdating sa loob, ang kanyang mga galaw ay mabilis at wala sa ayos. Binuksan niya ang kanyang aparador at kumuha ng isang bag. Naghagis siya ng ilang damit sa loob. Isang t-shirt, isang pantalon, medyas. Hindi na niya tinitingnan kung ano ang mga ito. Ang isip niya ay blangko, ngunit ang kanyang katawan ay kumikilos na may iisang layunin, ang makarating kay Enzo.
Sa ibabaw ng kanyang mesa, nakikita niya ang brown folder. Ang folder na naglalaman ng katotohanan. Ang bigat ng folder na yon ay tila mas mabigat pa kaysa sa lahat ng gamit na inilagay niya sa bag. Kinuha niya ito ng may panginginig. Ito ang kanyang ebidensya. Ito ang kanyang hatol. At ito, umaasa siya, ang kanyang magiging daan para sa kapatawaran. Maingat niya itong isinilid sa bag na parang isang bagay na napakasagrado. Nagtungo siya sa pinakamalapit na terminal ng bus. Tinanong niya ang dispatcher kung saan ang biyahe papunta sa probinsyang binanggit ng lalaki sa telepono. Itinuro siya sa isang bus na malapit nang umalis. Sumakay siya nang hindi na nag-iisip. Ang tanging dala ay ang bag na naglalaman ng kanyang pagsisisi at ang perang kinuha niya mula sa card para sa mga gastusin. Ang biyahe sa gabi ay mahaba at madilim. Umupo si Ada sa tabi ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay unti-unting napalitan ng kadiliman ng probinsya. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng bus sa basang kalsada ay isang paalala sa kanya na papalayo siya sa kanyang dating buhay at papalapit sa isang katotohanang hindi niya alam kung kaya niyang harapin. Habang nakatingin sa labas, hindi ang mga puno o mga bahay ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay ang mukha ni Enzo. Ang mukha nitong pagod. Ang mga mata nitong laging malayo ang tingin. Ang mga ngiti nitong unti-unting nawala sa paglipas ng mga taon. Niyakap niya ang kanyang bag. Ang folder sa loob ay tila nag-iinit. Dito nagsimula ang kanyang panunumbat sa sarili. Isang tormento ng mga sana at bakit. Ang tanga ko, sabi niya sa sarili. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi. Napakamanhid ko. Naalala niya ang bawat reklamo niya tungkol sa pera, ang bawat pagtatampo niya dahil wala itong oras. Bawat isa sa mga alaalang yon ay bumabalik ngayon na parang mga sundang na tumatarak sa kanyang puso. Siya'y nagrereklamo sa kakulangan habang si Enzo ay tahimik na nagbabayad ng utang na hindi kanya. Siya'y naghahanap ng atensyon habang si Enzo ay dinudurog ang sarili sa trabaho para protektahan siya. Ang pride niya. Ang walang kwentang pride na yon. Ipinagpalit niya ang pagkakataong damayan ng kanyang asawa para sa kanyang nasaktang ego. Pinili niyang maging biktima sa isang kwentong hindi niya alam ang kabuuan. Patawarin mo ako, Enzo, bulong niya sa bintana. Ang kanyang hininga ay lumilikha ng hamog sa malamig na salamin. Patawarin mo ako sa hindi ko pagkakita, sa hindi ko pagtatanong, sa hindi ko pag-unawa. Huwag mo muna akong iiwan. Please, bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Isang pagkakataon lang para masabi ko sa iyong nagsisisi ako. Para masabi kong, salamat. Ang buong biyahe ay isang mahabang panalangin at pag-iyak. Ang bawat kilometrong nilalakbay ng bus ay isang kilometrong puno ng pangamba. Paano kung huli na ang lahat? Paano kung ang katotohanang natuklasan niya ay hindi na niya maibabahagi sa taong pinakakailangang makaalam nito? Ang pag-iisip na baka mawala si Enzo nang daladala ang bigat ng kanilang mga hindi pagkakaunawan ay isang parusang hindi niya kayang isipin. Nawala na ang lahat. Ang kanyang galit, ang kanyang pride, ang kanyang mga pag-aakala. Lahat ay nawalan ng saysay sa harap ng posibilidad na mawala si Enzo ng tuluyan. Nagsisimula ng mamuti ang langit nang sa wakas ay huminto ang bus sa terminal ng probinsya. Madaling araw pa lang, nagmamadali siyang bumaba at sumakay ng tricycle. Sa provincial hospital po, Manong. Pakibilisan po. Pakiusap niya. Ang boses ay nanginginig sa lamig at takot. Pagdating sa ospital, isang maliit at lumang gusali. Kumpara sa mga naglalakihang ospital sa Maynila, kumaripas siya ng takbo papasok. Ang amoy ay pareho, antiseptic at sakit. Lumapit siya sa unang nurse na nakita niya. Miss, saan po dito yung pasyente na si Lorenzo Velasco?
Galing po siya sa isang aksidente sa construction site. Tiningnan ng nurse ang logbook. Nasa ICU po siya, ma'am. Critical pa rin po ang lagay. Doon po sa dulo ng pasilyo, sa ikalawang palapag. Salamat! Nagpasalamat si Ada at halos takbuhin ang hagdanan. Sa bawat baitang lalong bumibigat ang kanyang paghinga. Pagdating sa ikalawang palapag, nakita niya ang karatula, Intensive Care Unit. At sa labas nito, sa isang hilera ng mga upuang plastik, nakaupo ang isang pamilyar na figura. Nakayuko ito, ang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Si Katrina. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa paglapit niya, narinig ni Katrina ang kanyang mga yabag. Dahan-dahan itong nag-angat ng ulo. Ang mukha nito ay basang-basa sa luha, ang mga matay namumugto at puno ng sakit. Nang makita nito si Ada, ang sakit sa mga mata nito ay biglang nahaluan ng ibang emosyon, isang emosyong malamig at matalim. Ang kanyang tingin ay puno ng lubos na desperasyon at ng matinding galit. Ang hangin sa pagitan ni Adelaida at Katrina ay mabigat at puno ng tensyon. Ang tanging maririnig sa pasilyo ng ospital ay ang mahinang ugong ng ilaw at ang pigil na paghikbi ni Katrina. Sa mga mata ng nakababatang kapatid ni Enzo, nakikita ni Ada ang lahat ng sakit at panunumbat na nararapat lamang sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Halos pabulong na tanong ni Katrina. Ang bawat salita ay matalim na parang bubog. Hindi ka pa ba masaya? Ito ba ang gusto mong mangyari? Ang makita siyang nakahiga doon, walang kalaban-laban. Sa ibang pagkakataon, baka nasaktan si Ada. Baka sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit ngayon, wala na ang lahat ng iyon. Ang tanging nararamdaman niya ay ang parehong sakit na nakikita niya sa mga mata ni Katrina. Hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa upuang may isang espasyong pagitan sa kanila. Ang distansyang yon ay simbolo ng kanilang hidwaan. Inilapag niya ang kanyang bag sa sahig. Dahan-dahan niyang binuksan ito at kinuha ang brown folder. Ang pagkaluskos ng lumang folder ay tila napakalakas sa katahimikan ng ospital. Hindi niya ito iniabot kay Katrina. Hindi niya ito ipinilit. Dahan-dahan niya lang itong ipinatong sa bakanting upuan sa pagitan nilang dalawa, isang tahimik na alay. Hindi ko alam, mahinang sabi ni Ada. Ang boses ay paos dahil sa magdamag na pag-iyak. Walang-wala akong alam. Tiningnan ni Katrina ang folder, pagkatapos ay tumingin pabalik kay Ada. Ang muka'y puno ng pagdududa. Anong kalokohan to? Basahin mo. Pakiusap ni Ada. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Please, Katrina, para malaman mo ang totoong dahilan, para maintindihan mo. Nag-aalangan si Katrina, ngunit may nakita marahil ito sa mga mata ni Ada. Isang pagkawasak, isang pagsisisi na hindi peke, na nag-udyok dito para abutin ang folder. Nanginginig ang mga kamay ni Katrina habang binubuksan ito. Ang una niyang nakita ay ang mga kasulatan ng utang, nakapangalan kay Roberto Reyes. Kumunot ang noo nito, hindi maintindihan. Ang tatay mo, basahin mo pa. Halos pabulong na, sabi ni Ada. Inilipat ni Katrina ang mga papel at pagkatapos nakita niya ang mga resibo, ang mga bank deposit slip. Isa-isa niyang tiningnan ang mga ito, ang kanyang mga matay mabilis na gumagalaw. Nakita niya ang pangalan ng kanyang kapatid, Lorenzo E. Velasco. Paulit-ulit. Sa loob ng maraming taon, nakita ni Ada ang pagbabago sa mukha ni Katrina. Ang galit ay unti-unting napalitan ng pagkalito. Ang pagkalito ay naging pagkabigla. At ang pagkabigla ay naging isang realisasyong kasing sakit ng isang sampal. Binitiwan ni Katrina ang mga papel. Kumalat ang mga ito sa kanyang kandungan. Tumingin ito kay Ada, ang mga labi bahagyang nakaawang, walang salitang namumutawi. 5 taon, sabi ni Ada. Ang boses ay basag. 5 taon niyang binalikat to ng mag-isa. 5 taon siyang nagtrabaho na parang kalabaw para bayaran ang utang na hindi kanya.
At ako ang tanga. Ang tanging ginawa ko lang ay magreklamo. Ang mga luha ay muling dumaloy sa pisngi ni Ada, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang para sa sarili niya. Para ito kay Enzo, para sa lahat ng sakripisyo nito. Hindi niya sinabi sa akin, patuloy niya. Itinago niya ang lahat ng to para protektahan ako, para protektahan ang alaala ng tatay ko. Pinili niyang magmukhang masama sa paningin ko para lang hindi ako masaktan. Tumingin si Katrina sa mga papel. Pagkatapos ay kay Ada. Ang pader na matagal nang nakatayo sa pagitan nilang dalawa ay unti-unti nang gumuho. Sa ilalim ng galit at paghusga, dalawang babae lang sila na parehong nagmamahal sa iisang lalaki. Kaya pala, bulong ni Katrina, ang boses ay nanginginig. Kaya pala laging wala siyang pera para sa sarili niya. Tuwing aalukin ko siya ng tulong, lagi niyang sinasabing, okay lang ako, para sa pamilya to. Akala ko ang tinutukoy niya ay tayo, ang pamilya natin. Ang realisasyon ay sabay na tumama sa kanila. Ang pamilya na tinutukoy ni Enzo ay hindi lang ang pamilyang pinagmulan niya, kundi pati ang pamilyang binuo niya kasama si Ada. Hindi na napigilan ni Katrina ang sarili. Humagulgol ito, isang iyak na puno ng sakit, para sa kapatid at pagsisisi para sa sarili. Sa isang iglap, nawala ang matapang at palaban na si Katrina. Ang natira ay isang nakababatang kapatid na nasasaktan para sa kanyang kuya. Walang pag-aalinlangan, lumapit si Ada. Niyakap niya si Katrina. Sa simula, nanigas ang katawan nito, ngunit pagkatapos ay bumigay rin ito. Niyakap niya pabalik si Ada, ang muka'y ibinaon sa balikat nito, at doon, sa gitna ng malamig na pasilyo ng ospital, ang dalawang babaeng dating magkaaway ay nagiyakan sa iisang dahilan. Ang kanilang mga luha ay para kay Enzo. Patawarin mo ko, Ada. Umiiyak na sabi ni Katrina. Hindi ko alam. Ang tanging nakita ko lang ay ang pagod ni Kuya at inakala kong ikaw ang dahilan. Patawarin mo ko sa lahat ng sinabi ko. Wala kang dapat ihingi ng tawad, sagot ni Ada. Totoo ang lahat ng sinabi mo. Naging bulag ako, Katrina. Napaka-bitter ko para makita ang katotohanan. Nanatili sila sa ganoong posisyon ng ilang sandali. Dalawang pusong nagkakaisa sa sakit at pag-aalala. Ilang sandali pa, isang pinto ang bumukas. Isang doktor na nakasuot ng surgical gown ang lumabas mula sa operating room. Pareho silang napabitaw sa isa't isa at mabilis na tumayo. Pamilya po kayo ni Mr. Velasco? Tanong ng doktor. Ang muka'y seryoso. Opo, Doc. Kapatid niya po ako. Mabilis na sagot ni Katrina. Ito po, asawa niya. Hindi itinama ni Ada ang sinabi ni Katrina. Sa mga sandaling iyon ang nararamdaman niya. Kumusta na po siya, Doc? Nanginginig na tanong ni Ada. Ang doktor ay tumingin sa kanilang dalawa. Huminga ito ng malalim. The operation was very complicated. May internal bleeding dahil sa pagkakabagsak, but we managed to stop it. He's stable for now. Isang malaking buntong hininga ng ginhawa. Ang pinakawalan nilang dalawa, ngunit hindi pa tapos ang doktor. Pero, hindi pa siya tuluyang ligtas. The next 24 hours are critical. He lost a lot of blood. Nasa ICU na siya ngayon. We're monitoring him closely. Tumango-tango sila. Pilit na ipinoproseso ang balita. Buhay siya. Iyon ang mahalaga. May pag-asa pa. May isa pa. Dagdag ng doktor, tila nag-aalangan. Habang ginigising namin siya mula sa anesthesia, may paulit-ulit siyang binabanggit. Isang pangalan. Nagkatinginan si Ada at Katrina, ang kanilang mga puso'y sabay na tumigil sa pagtibok. Paulit-ulit niyang binabanggit ang isang pangalan sa pagitan ng kanyang paggising, Ada. Ang pangalan niya. Sa gitna ng sakit, dilim, at kawalan ng malay, ang pangalan niya ang hinahanap ni Enzo.
Ang balitang yon mula sa doktor ay parang isang mainit na balsamong humaplos at nagpatahan sa nagdurugong puso ni Adelaida. Hindi siya nabura. Hindi siya nawala. Sa pinakamadilim na sandali ng buhay ng lalaking ito, siya pa rin ang tinatawag. Sa mga sumunod na oras, sina Ada at Katrina ay naging anino sa labas ng ICU. Hindi sila umalis. Nagpalitan sila sa pagbili ng kape at tinapay, nagbabahagi na ng mga tahimik na sandali ng pag-asa at takot. Ang dating makapal na pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho, pinalitan ng isang marupok ngunit totoong ugnayan na nabuo mula sa kanilang parehong pagmamahal kay Enzo. Kinabukasan, inilipat si Enzo sa isang private room. Ang kritikal na yugto ay lumipas na, bagaman mahina pa rin ang kanyang katawan. Pinayagan ng doktor na isang tao lang muna ang pumasok para hindi maistorbo ang pasyente. Tiningnan ni Katrina si Ada. Sa mga mata ng kapatid ni Enzo, nakita ni Ada ang pag-unawa at pakiusap. Walang bahid ng selos o galit. Ikaw na ang pumasok, mahinang sabi ni Katrina, sabay hawak ng mahigpit sa balikat ni Ada. Ikaw ang kailangan niya. Tumango si Ada, ang puso niya ay puno ng pasasalamat. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang sarili, at dahan-dahang pinihit ang doorknob. Ang silid ay tahimik, maliban sa mahinang tunog ng mga aparato at ang ugong ng aircon. Ang amoy ng gamot ay matapang, pero hindi ito ang napansin ni Ada. Ang mga mata niya ay nakapako sa lalaking nakahiga sa gitna ng kama. Mas maputla si Enzo kaysa sa dati. May benda sa kanyang ulo at mga pasa sa kanyang braso na sumisilip sa ilalim ng hospital gown. May nakakabit na IV drip sa kanyang kamay. Ang makita siyang ganito, ang malakas, matikas, at hindi matinag na si Lorenzo Velasco, nang ngayon ay mahina at nangangailangan ng alaga, ay nagdulot ng panibagong kirot sa puso ni Ada. Dahan-dahan siyang lumapit sa gilid ng kama. Kumuha siya ng isang upuan at naupo ng maingat, na parang takot na makabasag ng kahit anong bagay sa loob ng silid na yon. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa natutulog na mukha ni Enzo. Pinagmasdan niya ang bawat detalye, ang mahahabang pilik mata nito, ang bahagyang pagkunot ng noo kahit sa pagtulog, ang mga labi nitong medyo natutuyo. Sa isang iglap ng tapang, marahan niyang inabot ang kamay nito na walang IV drip. Mainit ito. Buhay. Sa sandaling dumampi ang palad niya sa balat nito, bumigay ang huling pader na pumipigil sa kanyang emosyon. Yumuko siya at idinikit ang kanyang noo sa likod ng palad ng asawa. Ang balikat niya ay nagsimulang manginig sa pigil na paghikpi. Nandito na ako, Enzo. Bulong niya, ang boses ay garalgal at basag. Patawarin mo ako. Napakatanga ko. Nanatili siya sa ganoong posisyon ng ilang minuto. Ibinubuhos ang lahat ng pagsisisi sa pamamagitan ng tahimik na pag-iyak. Ang bawat patak ng luha ay kabayaran para sa bawat gabing hinayaan niya itong mag-isa, sa bawat maling hinala, at sa bawat sandaling sinayang nila sa galit. Maya-maya, naramdaman niya ang isang bahagyang paggalaw, isang mahinang pitik ng daliri. Napaupo ng tuwid si Ada, ang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha, gamit ang likod ng kanyang palad. Enzo? Dahan-dahang gumalaw ang mga talukap ng mata ni Enzo. Mabigat. Hirap. Pero unti-unti, bumukas ang mga ito. Ang mga mata niyang sanay na laging matigas, seryoso, at malayo ang tingin, ay ngayon ay pagod at nanlalabo. Inilibot nito ang tingin sa puting kisame, sa mga aparato, hanggang sa dahan-dahan itong dumako sa mukha ni Ada. Kumurap siya ng ilang beses, tila sinusubukang tiyakin kung panaginip lang ba ang nakikita niya o totoo. Ada. Ang boses niya ay halos hindi marinig, garalgal at tuyot, parang lupa na matagal nang nauuhaw. Pero para kay Ada, ito ang pinakamagandang musika na narinig niya sa buong buhay niya. Shh! Nandito ako.
Mabilis na sagot ni Ada. Hinahaplos ang buhok nito ng may matinding pagmamahal. Huwag ka munang magsalita. Magpahinga ka lang. Pero umiling si Enzo ng bahagya. Kahit na hirap, pilit niyang ginalaw ang kanyang mga daliri para hawakan pabalik ang kamay ni Ada. Ang higpit ng hawak niya ay mahina, pero damang-dama ni Ada ang pagnanais nitong kumapit. Bakit? Bakit ka nandito? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pagtataka. Akala ko, umalis ka na. Akala ko, galit ka. Alam ko na, Enzo. Putol ni Ada. Hindi na kayang itago ang katotohanan. Tinitigan niya ito sa mata. Ipinaparating ang lahat ng sinseridad sa kanyang puso. Nakita ko ang mga papel sa baul ni tatay. Alam ko na ang tungkol sa utang. Alam ko na ang tungkol sa lahat ng sakripisyo mo. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Enzo na mabilis na napalitan ng hiya at lungkot. Nag-iwas ito ng tingin, tila isang batang na huling may ginawang kasalanan. Hindi mo dapat nalaman, bulong nito. Ayokong masira ang tingin mo sa kanya. Mahal mo ang tatay mo. Ayokong madungisan ang alaala niya sa'yo. Enzo, tumingin ka sa akin. Hinawakan ni Ada ang pisngi nito at pilit na ibinalik ang tingin sa kanya. Ang mga luha ay muling namuo sa kanyang mga mata, pero sa pagkakataong ito, luha na ito ng paghilom. Bakit mo inako ang lahat? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Asawa mo ako. Dapat tayo ang magkasama sa hirap at ginhawa. Pero tinaboy kita dahil sa pride ko. Hinayaan kitang magdala ng krus na hindi naman sayo. Bumuntong hininga si Enzo, isang tunog na puno ng pagod ng 5 taong pagbubuhat ng mundo. Ginawa ko lang ang dapat, Ada. Nangako ako sa kanya bago siya mawala na aalagaan kita, na hindi ka mahihirapan. Ang akala ko, kung aakuin ko ang problema, maproprotektahan kita. Pero sa kagustuhan kong protektahan ka, nailayo naman pala kita. Napahagulgol si Ada. Ang lalaking ito, na inakala niyang walang puso, ay may pusong mas malaki pa sa kaya niyang isipin. Siya pa rin naman ang bayani ko, Enzo. Walang nagbago doon, sabi ni Ada habang hinahalikan ng kamay nito. Pero Enzo, ikaw din. Ikaw ang bayani ko at patawarin mo ako kung hindi ko yun nakita agad. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakita niya ang paglambot sa ekspresyon ni Enzo. Ang pader ay tuluyan ng nawala. Isang maliit, pagod, ngunit totoong nangiti ang sumilay sa mga labi nito. Pagod na ako, Ada, bulong nito. Ang boses ay puno ng katapatan. Pagod na ako. Alam ko, sagot ni Ada, inaayos ang kumot sa dibdib nito. Pwede ka nang magpahinga ngayon. Hindi ka na mag-isa. Nandito na ako. Hindi na ako aalis. Hahatiin natin ang bigat. Simula ngayon. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Katrina. May dalang isang baso ng tubig. Nang makita niyang gising na ang kuya niya at magkahawak kamay sila ni Ada, tumigil ito sa paglalakad. Walang sinabing salita. Walang sumbatan. Lumapit lang si Katrina. Inilapag ang tubig sa side table at marahang pinisilang balikat ni Ada bago humalik sa noon ni Enzo. Gising ka na, kuya. Bulong ni Katrina, pinipigil ang luha. Tumingin ito kay Ada at ngumiti ng tipid. Isang tahimik na kasunduan ng kapayapaan at pagtanggap. Pagkatapos ay lumabas ito muli ng tahimik para bigyan sila ng privacy. Ibinalik ni Enzo ang tingin kay Ada. Ang mga mata niya ay nagsisimula na namang bumigat sa antok, pero may kapayapaan na sa mukha nito na hindi nakita ni Ada sa loob ng maraming taon. So Kinanaw, anong mangyayari ngayon? Tanong nito. Ang dami nating nasayang na panahon. Pinunasan ni Ada ang huling bakas ng luha sa kanyang pisngi at ngumiti. Isang ngiting puno ng pag-asa. Mas maliwanag pa sa umagang sumisilip sa bintana. Siguro, kailangan nating magsimula ulit.
Sabi niya ng may katiyakan. Hindi bilang mag-asawa na puro sakit ang dala ng nakaraan, kundi bilang 2 taong nagkakilala ulit sa unang pagkakataon. Tumango si Enzo ng dahan-dahan. "Hi, miss!" Bulong nito. Ang boses ay halos pabulong na lang bago muling pumikit. "Ako nga pala si Enzo. Nice to meet you." Napatawa ng mahina si Ada sa gitna ng kanyang luha. Ang puso ay puno ng kagalakan. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay nito, isang hawak na nangangakong hindi na bibitaw. "Hello, Enzo," sagot niya. "Ako si Ada. Ikinagagalak kitang makilala." Ulit. Lumipas ang 4 na buwan. Ang hangin sa Quezon City ay mainit at maalinsangan, gaya ng karaniwang hapon. Ngunit para kay Ada, tila napakaginhawa ng araw na ito. Nakatayo siya sa harap ng salamin sa kanyang maliit na kwarto. Inaayos ang laylayan ng kanyang bestida. Kulay asul ito. Ang paboritong kulay ni Enzo na matagal na niyang kinalimutan, pero ngayon ay muli niyang isinusuot. Tiningnan niya ang kanyang sarili. Hindi na siya ang babaeng luhaan at puno ng galit na nakita natin sa opisina ng abogado buwan na. Ang nakakaraan, may mga guhit pa rin ng pagod sa kanyang mukha, mga peklat ng nakaraan, pero ang kanyang mga mata ay nagniningning na, para siyang isang dalagita na maghahanda para sa kanyang unang dati. At sa totoo lang, ganoon nga ang pakiramdam. Isang busina ng sasakyan ang narinig sa labas. Mabilis na kumabog ang kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang bag, huminga ng malalim at lumabas ng kwarto. Sa sala, naabutan niya ang kanyang ina, si Aling Teresita. Nakausap si Katrina. Oo, si Katrina. Ang dating kontrabida sa kanyang buhay ay ngayoy madalas nang bumisita, may dalang mga prutas o minsan ay simpleng nakikipagkwentuhan lang. "Nandyan na ang sundo mo, Ada?" Nakangiting sabi ni Katrina, sabay kindat. "Huwag mong masyadong pahirapan si kuya ha, kakagaling lang yan." Tumawa si Aling Teresita. "Hayaan mo sila, kailangan nila yan." Lumabas si Ada ng gate. Nakasandal si Enzo sa kanyang sasakyan. Hindi ito nakasuot ng formal na coat at tie na madalas niyang makita noon. Nakasuot lang ito ng simpleng polo shirt at maong. Mukha itong mas bata, mas presko. Ang mga pasa sa kanyang braso ay naghilom na. Bagaman may maliit na peklat na naiwan sa kanyang noo. Isang paalala ng kanyang ikalawang buhay. Nang makita siya ni Enzo, tumuwid ito ng tayo. Isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiting umaabot hanggang sa kanyang mga mata. "Hi!" Bati nito. Medyo nahihiya pa. "Hi!" Sagot ni Ada. Ramdam ang pamumula ng kanyang pisngi. "Kanina ka pa?" "Hindi naman. Sakto lang." Sagot ni Enzo sabay bukas ng pinto ng kotse para sa kanya. "Bagay sa'yo ang asul." "Salamat." Bulong ni Ada habang sumasakay. Wala silang tiyak na destinasyon. Hindi ito isang marangyang date sa mamahaling restaurant. Nagmaneho lang si Enzo papunta sa Quezon Memorial Circle. Gusto nila ng lugar na maaliwalas. Lugar kung saan makakahinga sila ng maluwag. Naglakad-lakad sila sa parke habang papalubog ang araw. Maraming pamilya ang naroon. Mga batang nagtatakbuhan, mga nagpipiknik. Dati, kapag nakikita ito ni Ada, nakakaramdam siya ng inggit at lungkot. Ngayon, pakiramdam niya ay bahagi na siya ng ganitong kapayapaan. Umupo sila sa isang bakanteng bench. Sa pagitan nila ay may kaunting distansya, hindi dahil sa ilangan, kundi dahil sa respeto. Nirerespeto nila ang proseso ng pagkilala muli sa isa't isa. "Kumusta ang trabaho?" Tanong ni Ada, binabasag ang katahimikan. "Maayos naman," sagot ni Enzo. Tumingin ito sa malayo. "Hindi na ako tumatanggap ng masyadong maraming proyekto ngayon. Sinunod ko ang payo mo. Umuuwi na ako ng maaga." "Mabuti naman kung ganoon. Hindi na uubos ang pera, Enzo. Pero ang oras, hindi na natin maibabalik yon." Tumango si Enzo. "Tama ka.
Natututunan ko yan sa mahirap na paraan. Alam mo, nung nasa ospital ako, noong akala ko, katapusan ko na. Hindi naman yung mga hindi ko nabiling gamit ang iniisip ko. Ang iniisip ko, yung mga hapunan na pinalampas ko kasama ka. Yung mga kwento mo na hindi ko napakinggan. Tumingin ito kay Ada at sa mga mata nito ay naroon ang sinseridad na matagal nang hinahanap ni Aida. Kaya ngayon, patuloy ni Enzo, gusto kong bumawi. Hindi sa pamamagitan ng pera o regalo amo, gusto kong bumawi sa pakikinig. Ada, anong pangarap mo na hindi mo pa nagagawa? Natigilan si Ada. Sa loob ng 7 taon, walang nagtanong sa kanya noon. Nakalimutan na rin niya halos ang sarili niyang mga pangarap dahil sa bigat ng buhay. Gusto kong magtayo ng maliit na bakery. Pag-amin niya, medyo nahihiya. Alam mo naman na mahilig kaming mag-bake ni nanay, di ba? Ngumiti si Enzo. Oo, naalala ko yung sunog na tinapay noong bago pa lang tayo. Pero masarap pa rin. Nagtawanan sila. Isang tawa na magaan, walang halong pait. Tutulungan kita, sabi ni Enzo. Hindi kita bibigyan ng pera para itayo yon agad-agad. Tutulungan kitang magplano. Sasamahan kitang maghanap ng pwesto. Gagawin natin ng sabay. Napangiti si Ada. Iyon ang gusto niya. Hindi solusyon, kundi kasama. Hindi tagapagligtas, kundi kabiyak. Salamat, Enzo. Tumahimik sila sandali. Pinapanood ang paglubog ng araw na nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang katahimikan sa pagitan nila ngayon ay hindi na nakabibingi. Ito ay payapa. Ito ay komportable. Dahan-dahang inilapit ni Enzo ang kanyang kamay sa kamay ni Ada na nakapatong sa bench. Hindi niya ito biglang hinawakan. Hinayaan niya lang ang kanyang palad na dumampi sa gilid ng palad ni Ada, naghihintay, nagtatanong. Tiningnan ni Ada ang kanilang mga kamay. Ang mga kamay na ito ay minsan nang bumitaw. Ang mga kamay na ito ay minsan nang nanakit at nasaktan. Pero ang mga kamay ding ito ang nagpagaling sa isa't isa. Dahan-dahan, inihilig ni Ada ang kanyang palad at pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Mahigpit, mainit. Sigurado, tumingin siya kay Enzo. Wala nang takot sa mga mata nito. Wala nang tinatagong lihim. Hindi ko maipapangako na hindi na tayo mag-aaway, sabi ni Enzo. Hindi ko maipapangako na magiging perpekto ang lahat mula ngayon. Hindi ko kailangan ng perpekto, sagot ni Ada ng may katatagan. Ang kailangan ko lang ay totoo. Ang kailangan ko lang ay ikaw. At ang kasiguruhan na sa bawat laban, magkakampi na tayo. Pinisil ni Enzo ang kamay niya. Pangako, magkakampi na tayo. Wala nang lihim, wala nang pag-iisa. Sumandal si Ada sa balikat ni Enzo. Habang pinapanood nila ang tuluyang pagkawala ng araw at ang pagsisimula ng gabi, alam ni Ada na hindi dito nagtatapos ang kwento nila. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ito. Wala silang singsing sa ngayon. Wala silang kasulatan na nagpapatunay ng kanilang relasyon. Pero meron sila ng isang bagay na mas matibay pa sa anumang kontrata. Ang pagkaunawa sa halaga ng isa't isa at ang pagpili na magmahal muli, araw-araw, sa kabila ng lahat ng sakit ng nakaraan. Sa isip ni Ada, narinig niya ang sarili niyang tinig, hindi na humihingi ng tawad, kundi nagpapasalamat. Hindi na namin kailangan ng pangako ng walang hanggan. Ang kailangan lang namin ay ang ngayon. At sa ngayon, kasama ko siya, hawak ang kamay niya. Sapat na ito. Ang kwento ni na Ada at Lorenzo ay tahimik ngunit masakit. Isang paalala na minsan ang pinakamalalim na sugat sa pag-ibig ay nagmumula sa mga salitang hindi nasabi. Ang pirma sa papeles ng diborsyo ay tila wakas ng lahat. Ngunit sa likod ng isang simpleng ATM card ay nakatago ang isang sakripisyong walang kapalit. Ang ipinagkamaling limos ay naging tulay ng buhay at ang katahimikan na kinamuhian na ni Ada
ay unti-unting nabunyag bilang pagmamahal na marunong magsakripisyo. Ipinapakita ng kwentong ito na ang kabutihan, kahit hindi maingay, ay may gantimpala. At ang mga pagkakamaling bunga ng maling akala ay may kapalit na sakit, ngunit may pagkakataon ding maitama. Sa huli, ang tunay na lakas ng pag-ibig ay hindi sa pag-iwas sa problema, kundi sa tapang na umamin, umunawa, at magpatawad. Kung ikaw si Ada, kaya mo bang magpatawad kapag huli mo nang nalaman ang katotohanan? At ikaw naman, natuto ka na bang magsabi ng nararamdaman bago pa mahuli ang lahat? Kumusta ka ngayon? Sana'y may taong handang makinig sa'yo. Salamat sa pananatili hanggang dulo. Ibahagi ang iyong saloobin sa comments. Mahalaga ka rito.